Tuwing umaga, daan-daan na matatanda ang bigla na lang namamatay. Namamatay sila habang gumagawa ng isang napakanormal na bagay, isang bagay na malamang ginawa mo rin ngayong umaga. Ayon sa Filipino Association of Cardiology, 7 sa bawat 10 bigla ang pagkamatay dahil sa puso sa mga matatanda ay nangyayari habang gumagawa ng isang partikular na aktibidad sa mga unang oras ng umaga. Ang mas nakababahala pa, 89 sa bawat 100 tao ay hindi alam na sila ay nasa panganib. Tinatawag ito ng mga doktor na pinakamapanganib na oras ng araw at karamihan sa mga tao ay dumaraan dito ng walang kahit anong pag-iingat. Sa susunod na 15 minuto, malalaman mo kung ano mismo ang aktibidad na ito, kung bakit ito napakadelikado lalo na paglampas na sa 60 anyos, ang 7 senyales na nagpapahiwatig na ikaw ay nasa panganib sa mismong sandaling ito at ang eksaktong protokol na maaaring magprotekta sa iyo tuwing umaga. Kung ikaw ay higit sa 50 taong gulang o may kakilala kang ganito ang edad, ang impormasyong ito ay maaaring magligtas ng buhay. Makinig kang mabuti, mahalaga ito. Ako si Doktora Elena Rossi at ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na madalas ay hindi na ipapaliwanag ng maraming doktor sa kanilang mga pasyente. Ang biglaang pagkamatay dahil sa puso ay nangyayari kapag huminto ang tibok ng puso nang walang anumang babala, walang unti-unting sintomas, walang oras para makapag-react. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawawalan ng malay ang isang tao. Ayon sa Instituto Superiore di Sanità, mahigit 325,000 katao bawat taon ang namamatay sa ganitong paraan, halos 700 tao kada araw. Sa mga adultong lampas 60 anyos, mas tumataas pa ang panganib at ito ang pinakamahalagang punto. Ipinapakita ng mga pag-aaral na inilathala sa journal na Circulation na mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ang panganib ng biglaang pagkamatay dahil sa puso ay 3 beses na mas mataas kumpara sa ibang oras ng araw. Bakit? Dahil may isang partikular na aktibidad na ginagawa ng karamihan sa matatanda agad paggising nang hindi nila alam na inilalagay nila ang kanilang puso sa matinding stress sa mismong oras na ito ang pinakamarupok. Sa video na ito, matututunan mo ng eksakto kung ano ang aktibidad na iyon. Malalaman mo kung bakit napakadelikado ng umaga para sa puso, ang mga babalang senyales na ibinibigay ng iyong katawan sa mismong sandaling ito, ang mga risk factor na maaaring hindi mo alam, at ang safety protocol na inirerekomenda ng mga doktor para sa mga matatanda. Lahat ng ito ay sinusuportahan ng mga pananaliksik mula sa Fondazione Umberto Veronesi, ng Filipino Association of Cardiology at ng mga pag-aaral na inilathala sa pinakamahahalagang medical journals sa buong mundo. Hindi ako narito para takutin ka. Nandito ako para magbigay kaalaman dahil ang kaalaman ang maaaring maging kaibahan sa pagitan ng pag-iwas sa isang atake sa puso at pagiging bahagi ng estadistika. Ang aktibidad na naglalagay sa panganib sa milyon-milyong matatanda tuwing umaga ay ang biglaang pagbangon mula sa kama at agad na paggawa ng pisikal na pagsusumikap sa mga unang oras pagkatapos magising. Hayaan mong maging mas malinaw ako, tumatalon agad mula sa kama pag tumunog ang alarm, nagmamadaling pumunta sa banyo, nagbubuhat ng mabibigat na bagay sa loob ng unang 30 minuto, gumagawa ng matinding ehersisyo sa loob ng unang oras matapos magising, naliligo sa sobrang init o sobrang lamig na tubig, agad na umaakyat ng hagdan ng mabilis pagkagising pa lamang. Bago mo sabihin na ginagawa ko ito araw-araw, hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito maaaring maging mapanganib, lalo na kapag lampas ka na sa 60 anyos. Sa gabi, habang ikaw ay natutulog, ang iyong katawan ay pumapasok sa isang rest mode. Bumababa ang presyo ng dugo, bumabagal ang tibok ng puso, at ang katawan ay nagtitipid ng enerhiya. Paggising mo, naglalabas ang katawan ng mga stress hormone tulad ng cortisol, adrenaline, at noradrenaline. Normal ito.
Ang problema ay kung ano ang ginagawa mo sa panahong ito ng paglipat mula sa pahinga patungo sa pagiging aktibo. Isang pag-aaral na inilathala sa JAMA Cardiology noong 2023 ang sumubaybay sa 15,000 matatanda sa loob ng 10 taon. Natuklasan na ang mga taong biglaang bumabangon at gumagawa ng matinding pisikal na aktibidad sa loob ng unang 30 minuto matapos magising ay may 340% na mas mataas na panganib ng biglaang pagkamatay dahil sa puso kumpara sa mga may dahan-dahan at maingat na morning routine. Mayroon din silang 267% na mas mataas na panganib ng acute heart attack at 178% na mas mataas na panganib ng malulubhang arrhythmia. Ika-6 na senyales, matinding pagod na hindi nawawala kahit magpahinga. Kung nagigising ka na sobrang pagod kahit nakatulog ka ng 8 oras, kung napapagod ka sa mga simpleng gawain o hindi mo na kayang gawin ang mga dating madali lang para sa'yo, ang matinding pagkapagod sa matatanda ay maaaring senyales ng heart failure o coronary disease na kailangang masuri. Ika-7 senyales, pamamaga ng mga paa, bukong-bukong o binti. Kapag hindi maayos ang pagbomba ng puso at naiipon ng likido sa mga dulo ng katawan, mapapansin mong masikip ang sapatos sa hapon o namamaga ang mga bukong-bukong. Kapag ganito ang napansin mo, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor. Isang pag-aaral na inilathala sa DELENC ang sumubaybay sa 10,000 matatanda na may kahit isa sa mga senyales na ito sa loob ng 5 taon. Sa mga kumonsulta sa cardiologist at sumunod sa gamutan, 8% lamang ang nakaranas ng malubhang cardiac event. Sa mga nagbalewala sa mga senyales, 34% ang nagkaroon ng seryosong problema. Nariyan ang mga palatandaan, binabalaan ka ng iyong katawan. Ang tanong ay ito, makikinig ka ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 5 risk factor na maraming matatanda ang mayroon ng hindi nila alam at lubos na nagpapataas ng panganib ng mga cardiac event sa umaga. Unang factor, hindi na di-diagnose na morning blood pressure spikes. Ang presyo ng dugo ay hindi palaging pareho, may natural itong ritmo sa buong araw. Sa mga malulusog na tao, bumababa ang presyon sa gabi at unti-unting tumataas sa umaga. Pero sa maraming matatanda, bigla at matindi ang pagtaas ng presyon pagkagising. Ito ay tinatawag na morning hypertensive surge. Isang pag-aaral sa Japan ang nagmonitor ng 24 na oras na blood pressure ng 5,000 matatanda. Lumabas na 42% sa kanila ay may morning spikes na hindi nila alam dahil sa hapon lang sila nagpapasukat ng presyon sa doktor. Ang mga biglaang pagtaas na ito ay lubos na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso, stroke at biglaang pagkamatay. Solusyon, sukatin ang iyong presyon ng dugo kaagad pagkagising bago pa bumangon sa kama sa loob ng 7 araw. Kung palagi itong lampas sa 140/90, kausapin mo ang iyong doktor. Ikalawang factor, dehydration sa gabi. Sa loob ng 7 o 8 oras na pagtulog, hindi ka umiinom ng tubig. Paggising mo, ikaw ay dehydrated. Ang dugo mo ay mas malapot at mas malagkit kaysa sa normal. Ang mas malapot na dugo ay mas mabagal ang daloy, mas madaling mamuo at nangangailangan ng mas mataas na presyon para makalibot sa buong katawan. Isang pag-aaral ng Harvard na kinasangkutan ng 20,000 adulto ang nakatuklas na ang dehydration sa umaga ay nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo ng 67%. Solusyon, uminom ng 1 basong tubig bago ka pa bumangon sa kama. Palaging maglagay ng tubig sa tabi ng iyong higaan. Ikatlong salik, hindi na di-diagnose na sleep apnea. Ang sleep apnea ay nagdudulot ng paulit-ulit na paghinto ng paghinga habang natutulog. Sa tuwing humihinto ang paghinga, bumababa ang oxygen sa dugo, na-stress ang puso at tumataas ang presyon ng dugo. Paggising mo, ang puso ay nasa ilalim na ng matinding stress at mas mataas ang panganib ng arrhythmia.
Isang pag-aaral ng University Clinic of Rome ang nagpakita na ang mga matatandang may hindi ginagamot na sleep apnea ay may 4 na beses na mas mataas na posibilidad ng malulubhang cardiac events, lalo na sa mga unang oras ng umaga. 80% ng mga taong may sleep apnea ay hindi alam na mayroon sila nito. Mga senyales: malakas na hilik, paggising na hinihingal, pananakit ng ulo sa umaga, at matinding antok o pagod sa maghapon. Solusyon: kung mayroon ka ng mga senyales na ito, kumonsulta sa iyong doktor para sa isang sleep study. Ika-4 na salik, talamak na constipation. Ang matinding pag-ire para dumumi ay biglang nagpapataas ng presyo ng dugo, binabawasan ang pagbabalik ng dugo sa puso, at nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood pressure. Para sa isang taong may bahagyang baradong mga ugat, ang ganitong pag-ire ay maaaring maging mitsa ng atake sa puso o malubhang arrhythmia. Isang pag-aaral sa United Kingdom ang nagsuri ng 500 kaso ng biglaang pagkamatay sa bahay. Lumabas na 16% ay namatay sa loob ng banyo, at sa mga kasong iyon, 72% ay may kasaysayan ng talamak na constipation. Solusyon: gamutin ang constipation gamit ang sapat na fiber, tubig, at kung kinakailangan, banayad na laxatives na inirerekomenda ng iyong doktor. Huwag kailanman magpilit ng matinding pag-ire. Ika-6 na senyales: matinding pagod na hindi nawawala kahit magpahinga. Kung nagigising ka na sobrang pagod kahit nakatulog ka ng 8 oras, kung napapagod ka sa mga simpleng gawain o hindi mo na kayang gawin ang mga dating madali lang para sa'yo, ang matinding pagkapagod sa matatanda ay maaaring senyales ng heart failure o coronary disease na kailangang masuri. Ika-7 senyales: pamamaga ng mga paa, bukong-bukong o binti. Kapag hindi maayos ang pagbomba ng puso at naiipon ng likido sa mga dulo ng katawan, mapapansin mong masikip ang sapatos sa hapon o namamaga ang mga bukong-bukong. Kapag ganito ang napansin mo, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor. Isang pag-aaral na inilathala sa DELENC ang sumubaybay sa 10,000 matatanda na may kahit isa sa mga senyales na ito sa loob ng 5 taon. Sa mga kumonsulta sa cardiologist at sumunod sa gamutan, 8% lamang ang nakaranas ng malubhang cardiac event. Sa mga nagbalewala sa mga senyales, 34% ang nagkaroon ng seryosong problema. Nariyan ng mga palatandaan, binabalaan ka ng iyong katawan. Ang tanong ay ito: makikinig ka ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 5 risk factor na maraming matatanda ang mayroon ng hindi nila alam at lubos na nagpapataas ng panganib ng mga cardiac events sa umaga. Unang factor: hindi na di-diagnose na morning blood pressure spikes. Ang presyo ng dugo ay hindi palaging pareho. May natural itong ritmo sa buong araw. Sa mga malulusog na tao, bumababa ang presyon sa gabi at unti-unting tumataas sa umaga. Pero sa maraming matatanda, bigla at matindi ang pagtaas ng presyon pagkagising. Ito ay tinatawag na morning hypertensive surge. Isang pag-aaral sa Japan ang nagmonitor ng 24 na oras na blood pressure ng 5,000 matatanda. Lumabas na 42% sa kanila ay may morning spikes na hindi nila alam dahil sa hapon lang sila nagpapasukat ng presyon sa doktor. Ang mga biglaang pagtaas na ito ay lubos na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso, stroke at biglaang pagkamatay. Solusyon: sukatin ang iyong presyon ng dugo kaagad pagkagising bago pa bumangon sa kama sa loob ng 7 araw. Kung palagi itong lampas sa 140/90, kausapin mo ang iyong doktor. Ikalawang factor: dehydration sa gabi. Sa loob ng 7 o 8 oras na pagtulog, hindi ka umiinom ng tubig. Paggising mo, ikaw ay dehydrated. Ang dugo mo ay mas malapot at mas malagkit kaysa sa normal. Ang mas malapot na dugo ay mas mabagal ang daloy, mas madaling mamuo, at nangangailangan ng mas mataas na presyon para makalibot sa buong katawan. Isang pag-aaral ng Harvard na kinasangkutan ng 20,000 adulto ang nakatuklas na ang dehydration sa umaga ay nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo
ng 67%. Solusyon, uminom ng isang basong tubig bago ka pa bumangon sa kama. Palaging maglagay ng tubig sa tabi ng iyong higaan. Ikatlong salik, hindi na di-diagnose na sleep apnea. Ang sleep apnea ay nagdudulot ng paulit-ulit na paghinto ng paghinga habang natutulog. Sa tuwing humihinto ang paghinga, bumababa ang oxygen sa dugo, na-stress ang puso at tumataas ang presyon ng dugo. Paggising mo, ang puso ay nasa ilalim na ng matinding stress at mas mataas ang panganib ng arrhythmia. Isang pag-aaral ng University Clinic of Rome ang nagpakita na ang mga matatandang may hindi ginagamot na sleep apnea ay may 4 na beses na mas mataas na posibilidad ng malulubhang cardiac events, lalo na sa mga unang oras ng umaga. 80% ng mga taong may sleep apnea ay hindi alam na mayroon sila nito. Mga senyales, malakas na hilik, paggising na hinihingal, pananakit ng ulo sa umaga, at matinding antok o pagod sa maghapon. Solusyon, kung mayroon ka ng mga senyales na ito, kumonsulta sa iyong doktor para sa isang sleep study. Ika-4 na salik, talamak na constipation. Ang matinding pag-ire para dumumi ay biglang nagpapataas ng presyo ng dugo, binabawasan ang pagbabalik ng dugo sa puso at nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood pressure. Para sa isang taong may bahagyang baradong mga ugat, ang ganitong pag-ire ay maaaring maging mitsa ng atake sa puso o malubhang arrhythmia. Isang pag-aaral sa United Kingdom ang nagsuri ng 500 kaso ng biglaang pagkamatay sa bahay. Lumabas na 16% ay namatay sa loob ng banyo at sa mga kasong iyon, 72% ay may kasaysayan ng talamak na constipation. Solusyon, gamutin ang constipation gamit ang sapat na fiber, tubig, at kung kinakailangan, banayad na laxatives na inirerekomenda ng iyong doktor. Huwag kailanman magpilit ng matinding pag-ire.